o yung day and night. So yung pattern ng creation na kung paano ginawa ng Diyos yung araw at gabi na meron siyang rhythm o meron siyang cycle, ganun din yung pattern na ginawa ng Diyos sa atin bilang mga tao na tayo ay binigyan niya ng hanap buhay o tinawag niya, binigyan niya ng bukasyon, kung anumang bukasyon o larangan tayo tinawag bilang mga magtatrabaho. Meron ding pattern na ibigay sa atin na tayo ay nagtatrabaho sa umaga hanggang sa gabi at pagdating ng gabi tayo ay namamahinga. So sabi nga rito sa ESV Study Bible Notes, i-quote ko lang po, sabi rito, these verses help the Israelites to see the rhythm of their life by which they work during the day and rest at night. Yun po yung binabanggit natin. Na ito ay nakapattern dun sa creation order sa Genesis chapter 1, 3-5. Specifically, yung day and night. At alam natin na ang Panginoon, siya ay nagtrabaho sa kanyang pag-create at pagdating ng 7th day o yung Sabbath day na ito ay kanyang kinonsecrate o ginawa niyang banal at siya ay namahinga sa kanyang pagtatrabaho. Gayon din naman tayo na kanyang mga nilikha na dapat sumunod sa mandatong ito. At alam din natin, mamaya makikita pa natin sa ating pag-aaralan na ang trabaho o ang paglilabor, sabi rito sa ESV again, Study Bible Notes, hard work is not an evil distortion of the original creation. So, ano ibig sabihin nun? Ang trabaho ay hindi bunga ng pagbagsak ng tao sa kasalanan. Ito ay talagang disenyo ng Panginoon. So, tayo na mga nagtatrabaho, ang iba sa atin po ay nag-retire na, nasa retirement age na po sila. So, marahil sila po ay nag-cease na sa kanilang paglilabor dahil po sa ito po ay sila po ay nag-retire na. So hindi po ibig sabihin no na pag tayo ay nag-retire na tayo 65, alam ko sa batas natin at the age of 65 ito ay mandatory retirement na po sa inyong mga profession. Yun po ang sinasabi ng ating batas sa DOLE. Hindi po sila kasali dito, no? Ito pong ating pinag-aaralan tungkol the sins of the workplace ay yung mga tayo na kagaya ko na nagtatrabaho pa din, no? So, wag po tayong mamali doon, no? Kaya po kilaro ko yun. Baka mamaya yung ating mga senior dito o yung mga retired na natin, naku, hindi na ako nagtatrabaho. Baka nagkakasalan na ako kasi nasa bahay na lang ako. Hindi po ganun yon. Ililinawin po natin yung mamaya. Sige po, Tita Levy. Yes po, Tita. Work in general, hindi retired ang kanya. Opo. So, mamaya po, ikaklaro pa natin yon. So, gusto lang natin sabihin dito na yung scope ng ating lesson is particularly doon sa mga nagtatrabaho po. No? Ito man ay nasa opisina ka, ito ay nasa field ka, o kung ano man, saan ka man nagtatrabaho, basta meron kang isang lugar na pinupuntahan mo, ikaw man ay work from home, pero ikaw ay nagtatrabaho, yun po yung ating scope ng ating lesson for this morning. So again, alam natin, tinuturo ng Biblia na dahil ang Diyos siya ay nag-create, siya ay nagtrabaho sa kanyang creation, tayo din ang mga ginawa ng Diyos, yung pattern na yon ay dapat natin tularan because we are created in God's image. At alam natin, ang trabaho ay hindi bunga ng pagbagsak natin sa kasalanan. Ito ay mandato ng Diyos sa atin. So magpatuloy po tayo. So sabi rito, it is part of the regularity of life that most people have workplaces for their job. So yun po yung sinabi natin kanina. So ito po ay common sa atin, lalo na sa mga karamihan ng naririto na meron po tayong mga hanap buhay. At meron tayong mga workplaces o lugar na kung saan tayo nagtatrabaho. Ito man ay sa bahay, kung ito ay work from home, ito man ay sa opisina mo, ito man ay kung ikaw ay nasa field, ikaw ay pumupunta sa mga ibang lugar,
So meron kang pinupuntahan upang ikaw ay maghanap buhay. So sabi rito, work is a creation mandate for humanity. Again, yun po yung sinasabi natin kanina. We are made to work. Tayo ay nilikha ng Diyos upang maghanap buhay. Anong sabi sa Genesis 2 verse 5? No shrub of the field had yet grown on the land, and no plant of the field had yet sprouted. For the Lord God had not made it rain on the land, and there was no man to work the ground. So ito po yung sa creation, kung mapapansin natin, nung hindi pa po nililikha si Adan, ang Diyos, siya ang nagpatubo ng lahat ng mga halaman, o yung tinatawag dito ng mga shroud, o yung mga shrubs doon sa lupa. At syempre, wala din magdidilig nito. Kaya yung tubig, nung time na yon na na-create ng Diyos, kusang umuusbong yun upang inourish yung mga kinreate ng Diyos na mga halaman, sapagkat wala pang ang tao na magtatrabaho para i-culture yung mga nilikha ng Diyos na yon, ng mga halaman. So sabi rito, Adam and Eve were placed in the Garden of Eden to work diligently, not to live in luxury and ease. So, isipin po natin yun, no? Perfect ang kalagayan ni Adam and Eve before the fall, nung wala pa yung kasalanan. Pero, kahit na perfect yung kanilang state at sila ay inilagay dun sa Garden of Eden na nasa perfect din na harmony, perfect na state, walang mga pollution o kung ano man, nilagay sila doon hindi para mag-sitting pretty na parang mga mamuhay sa karangyaan, kundi ang sabi rito, they were placed in the Garden of Eden to work diligently. So, nakita po natin na doon pa lang, sa umpisa pa lang ng paglikha ng Diyos, talaga ang tinawag tayo upang tayo ay magtrabaho. Ano sabi sa Genesis 2:15? The Lord God took the man and placed him in the Garden of Eden to work it and watch over it. So sabi sa C.S.B. Baker Illustrated Bible Study Notes, work is not a result of the fall. Yun yung sinabi natin kanina, manual labor is pre-fall. So bago pa po magkasala ang tao, particularly si Adan at si Eva at si Adan, nagtatrabaho na po sila. So hindi po ito, again, paulit-ulit ko ini-stress, yung pagtatrabaho ay hindi dulot ng kasalanan. And dito sa second bullet natin, sabi, it involves intellectual, physical, and aesthetic exercises, not just manual labor. So ano ibig sabihin nito? Ang pagtatrabaho, ano malarangan ng trabaho mo? Ikaw man ay nagko-construction, o ikaw man ay nagbebenta lang sa tindahan. Hindi lang ito basta manual labor. Ito ay meron kang intellectual na dimension. Siyempre, nag-iisip ka rito. Siyempre, may physical ka. Kumikilos ka pag nagtatrabaho ka. At siyempre, may aesthetic exercises. Ibig sabihin, meron kang desire na paggandahin mo o pagyabungin mo yung iyong trabaho. So, hindi lang ito basta manual labor na nagmamanual labor ka lang na wala itong mga bagay na ito. Sapagkat, siyempre, ang Diyos, kinreate tayo according to His image, sa ay isang Diyos na intellectual. Siya ay matalinong Diyos. Di ba? Siya ay Diyos na ng order, yung aesthetic, yung kagandahan. No? So, yung tayo po, na tinawag ng Diyos sa kung saan mang bukasyon tayo tinawag, meron pong mga ganitong elemento yung ating trabaho. Hindi lang po tayo basta nagtatrabaho ng basta manual labor lang. Merong intellectual, physical, at estetiko o yung pinapaganda mo, pinapayabong mo, yung trabaho mo kung saan ka tinawag ng Panginoon. So sabi pa rito, without work, man is incomplete. So agree ba kayo doon? Without work, man is incomplete. So, hindi ko pa po naranasan na mawalan ng trabaho pero siguro po sa mga nandito na naranasan na kung gaano kahirap mawalan ng trabaho, malamang makaka-relate sila dito.
na nung nawala yung trabaho nila, ang pakiramdam nila, hindi kumpleto yung kanilang buhay. So sabi pa rito, when defining of one's life, it is dehumanizing. Ano ibig sabihin ng dehumanizing? Ibig sabihin bumababa yung moral mo. Makikita po natin yan sa paligid natin, dito sa ating bansa. Siyempre, alam mo, pag walang trabaho isang tao, di ba, ang tingin sa kanya ay mababa. Kasi wala siyang trabaho tambay. Di ba? Walang trabaho. So yun po yung ibig sabihin natin dito. When defining of one's life, it is dehumanizing. O yan, walang trabaho yan. Ayaw magtrabaho yan. O di ba? So iba naman po, hindi ito ibig sabihin na nawalan ka ng trabaho o ikaw ay providentially na hindered ka na magtrabaho. Hindi ito yung ibig sabihin nun. Pero in general, kahit sa secular o sa pangmundo na sa paningin ng mundo, kapag ikaw ay walang trabaho, mababa ang tingin sa'yo. Tama po ba? Di ba? Kasi wala kang trabaho Di ba? So yun po yung gusto nating sabihin dito, na without work, man is incomplete, and when defining of one's life, it is dehumanizing. So again, kinaklaro natin, ito yung mga tao na ayaw magtrabaho. Hindi ito yung mga tao na for some reason talagang wala silang choice, hindi sila makapagtrabaho. So magpatuloy po tayo. Anong point ang gusto nating i-drive sa mga bagay na ito? So when man fell into sin, he dragged his identity as a worker, a sinful worker. So ang lesson po natin ay sins in the workplace. So na-establish natin kanina doon sa una natin mga tiningnan na ang trabaho ay kaloob ng Diyos. Ang trabaho ay mabuti, tinawag tayo ng Diyos para magtrabaho, pero nung ang tao ay nahulog sa pagkakasala, ang buong sangkatauhan, no? Kasama tayo po doon, tayo po ay naging sinful worker. So again, hindi po yung trabaho ay epekto ng kasalanan, pero dahil tayo ay makasalanan, tayo ay naging sinful worker. So yun po yung gusto nating linawin o puntuhin dito sa mga bagay na ating pinag-uusapan. So nakita natin sa banal na kasulatan sa Genesis 3 verses 17 to 9 kung ano yung immediate na epekto ng kasalanan pagdating dito sa pagtatrabaho. So sabi rito, Genesis 3:17 to 9, and he said to the man, because you listened to your wife and ate from the tree about which I commanded you, do not eat from it. The ground is cursed because of you. The ground is cursed because of you. You will eat from it by means of painful labor all the days of your life. 18. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. 19. You will eat bread by the sweat of your brow until you return to the ground, since you were taken from it, for you are dust, and you will return to dust. So alam po natin yan, sa lahat ng naririto na nagtatrabaho, mahirap po magtrabaho, hindi po madali. Lalo na kung ikaw ay talagang yung trabaho mo ay physical labor talaga, na nagbubuhat ka, nagtutulak ka, o nagtatrabaho ka sa initan. So, hindi madali magtrabaho. So, etong mga bagay na ito, kung bakit hindi nagiging madali yung magtrabaho, at bakit nahihirapan ang mga tao na magtrabaho, ito ay epekto ng sin. So, sabi natin, yung trabaho, binigay ng Diyos yan, hindi yan epekto ng sin, pero yung epekto ng kasalanan na part ng curse yung toil and pain na kasama ng pagtatrabaho. Wala pong madaling trabaho. Actually, yung pag nag-uusap kami sa opisina ano ba madaling trabaho? Kahit nga magbenta ka ng drugs, mahirap Kasi tatatakot ka, huling ka ng pulis, takbo ka ng takbo, tago ka ng tago. Di ba mahirap yun? Isipin nila, magbenta na lang kaya ako ng mga ganito. Kahit illegal yun, mahirap pa rin yun, di ba? At yun ay kasalanan. Kitang-kita natin kung ano yung epekto talaga ng kasalanan pagdating sa trabaho. Ano pa?
the sinfulness as worker will manifest in many ways, the Christian must mortify. So tayo, bilang mga Kristiyano na naririto pa, na tayo ay waiting for the hope of glory sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, hindi pa tayo totally excuse dito sa bagay na ito na kailangan nating labanan itong mga sins in the workplace. Sabi rito bilang mga mananampalataya, tayo ay nagkakasala pa. So kasama pa tayo rito sa mga sinful worker at kailangan nating immortify yung ating kasalanan. So anong sabi sa Legionnaire Ministries? I-quote ko lang. Sabi rito, work itself is not a result of the fall. The curse of the fall has made man's work more difficult and his flesh rallies against it. So siguro naranasan natin yan. Ang hirap magtrabaho, tinatamad ka, dami mong gagawin. Kung pwede ba, humiga na lang, pwede ba wag nang pumasok, kailangan mo pang gawin to, kailangan mong ayusin to. So yung iyong laman, bilang nandun pa yung iyong pagkamakasalanan, nakikipaglaban lagi yun. Pagdating sa pagtatrabaho, mayroong struggle. At yung struggle na yon, yung laman mo, pinipilit ka na magkasala ka dun sa pagtatrabaho mo, na kailangan mong i-mortify yun. Kaya sabi rito will manifest in many ways, the Christian must mortify. So given na po yan pag tayo nagtatrabaho. Ang temptation lagi nandyan. Temptation na mandaya, di ba? Temptation na hindi maging honest, hindi maging totoo. So lahat po yan, nararanasan po natin yan bilang sinful worker. So, as a sinful worker, ang particular na sin na ating tututukan sa ating lesson ngayon is the sin of sloth. Ano po ba yung sloth? Ito yung katamaran, o pagiging lazy, o tamad, o batugan. So, ito yung kasalanan na masasabi natin, pagdating sa isang nagtatrabaho, ito yung pinaka-numero 1 niyang kalaban. Itong katamaran. Di ba? Kasi ayaw mo nga magtrabaho So, ano tawag sa'yo pag ayaw mo magtrabaho? Sabi, tinatamad ka magtrabaho. So, ano sabi rito? Definition. Ano ba itong katamaran? O ano ba itong bagay na ito? Ano itong kasalanan na to? Sabi rito, preference for leading to a lifestyle. O, pansinin niyo po, no? Lifestyle. Ibig sabihin, ito yung characteristic ng buhay mo. Of idleness and avoidance of labor. So, ito po yung bagay na talagang ayaw mong gumawa, ayaw mong magtrabaho. Ang gusto mo talagang wala kang gagawin. Di ba? Gusto mo manghihingi ka lang. Ayaw mo mag-labor para ikaw ay kumain. Ito yung katamaran. So, ito ay preference mo to, no? Kung papipiliin ka, kung may choice ka, pipiliin mo, sana wag na lang ako magtrabaho. Preference mo. So, katamaran yan. Lifestyle mo na. Naging ganyan ka na. Kilala ka na sa ganyan. Ay, si Brother Anthony, wala. O si Anthony, ayaw magtrabaho niyan. Gusto lang yan. Pag ganyan lang yan sa kanila. So, yan po yung katamaran. No? Preference for leading to a lifestyle of idleness, avoidance of labor. Talagang iniiwasan mo hanggat maaari na ikaw ay magtrabaho. So, sabi rito sa isang note, i-quote ko lang na ginamit natin as mga resources natin. The Bible emphasizes the importance of hard work and condemns laziness. Sabihin, kinokondemn ng salita ng Diyos yung katamaran, which can lead to poverty and societal decline. Alam natin yan. Pag pumunta tayo sa mga area na tinatawag natin mga depressed area, karamihan doon, mga walang trabaho yon. Kaya nga problema po ng gobyerno natin, di ba, yung poverty. Ang gobyerno natin nagsisikap na magkaroon ng mga trabaho para sa mga kababayan natin na walang trabaho. Kasi nakita natin, naghihirap talaga sila kasi wala silang trabaho. Di ba? O ayaw nila magtrabaho sa kanilang katamaran. So sabi rito, we must distinguish between enforced idleness and voluntary idleness by choice. So ito yung sinasabi ko kanina. Ano yung enforced idleness?
Number one example na pwedeng nating pumasok dito, ikaw ay 65 years old. Ikaw ay nag-retire ka na, mandatory retire ka na ng iyong company. O ikaw man ay meron kang hanap buhay at ikaw ay nagdesidido na magretiro na. So ito yung enforced idleness kasi tumigil ka na sa pagtatrabaho eh. Dati kang engineer, dati kang doktor, dati kang lawyer, o kung ano man ang bukasyon mo, nag-retire ka na, so definitely titigil ka na sa pagtatrabaho kasi retired ka na eh, di ba? Though hindi natin ibig sabihin na pag tumigil ka sa pagtatrabaho, wala ka nang gagawin na talagang nasa sayo naman yun kung paano mo pilano yung retirement mo. Ano pa yung enforced idleness? Ikaw ay nagkaroon ng karamdaman na hindi ka na makapaghanap buhay dun sa hanap buhay mo. Di ba? Though merong mga bagay na kahit kung gumagana pa yung ibang organ ng katawan mo o yung parte ng katawan mo na may nagagawa ka pa para kumita ka, okay yon. Pero eto, yung enforced idleness, kunyari talagang nahinder ka, matindi yung naging disgrasya sa'yo, ikaw ay talagang nakahiga na lang, di ba? Nakomatos ka kunyari o talagang na-paralyze ang buong katawan mo. So yun yung mga enforced idleness na hindi siya papasok dito na ikaw ay tamad, di ba? So ano yung mga papasok dito na ikaw ay talagang nagkakasala ka ng katamaran? Ito yung voluntary idleness by choice. No? Pinipili mo na hindi ka magtrabaho. Ito, naiisip ko minsan no? Sa pamilya, yung maliliit pa yung anak. Sino maiiwan sa bahay? Magbabantay ng mga anak. Oh. Kunyari, minsan yung tatay na iwan sa bahay kasi yung nanay yung mas maganda yung trabaho. Pero, alam natin, dapat hindi ka makontento doon na nasa bahay ka lang. Kahit nagbabantay ka ng mga anak mo, dapat mag-isip ka ng bagay kasi kaya mo magtrabaho eh. Meron ka pang kapasidad, meron ka pang kakayanan na ikaw ay maghanap buhay. Hindi ka dapat makontento doon. Though kung hinihingi ng pagkakataon na ganun, so hindi mo namang ginusto yon, di ba? Pero magkakasala ka doon kung ikaw ay ginugusto mo na lang yun kasi ayaw mo talaga magtrabaho. Gusto mo sa bahay ka lang. So, tingin ko, kayo po, pag-isipan nyo yan, mamaya, pwede kayo magtanong sa question and answer natin doon sa bagay na yan. Kung wala kang choice, tingin ko, okay yon. Pero kung may choice ka, at pinipili mo na maging tamad ka na wala kang gagawin, tingin ko, nagkakasala ka ng katamaran. Ano pa? To choose idleness rather than to work, that is not one's preference, is sloth. Yun nga, yung sinabi natin. Choose idleness rather than to work. That is not one's preference. So, dapat ang preference mo parati, makapagtrabaho ka. Makapagtrabaho ka hanggat may kakayanan ka dahil tinawag ka ng Diyos, nilikha ka ng Diyos para ikaw ay maghanap buhay. Lalo na kung kagaya ko na ikaw ay padre di pamilya, dapat talaga ikaw ang magtrabaho para sa pamilya mo. At kung tumutulong ang asawa mo, salamat sa Panginoon sa biyaya na yun na siya ay nagiging katuwang natin. Pero bilang head of the family, dapat po talagang tayo po ay nagtatrabaho para sa ating pamilya. So, i-define po natin ano ba itong sorry po, yung point na gusto nating i-drive dito sa bagay na ito na kasalanan ng pagiging tamad o ng katamaran. Sabi rito, to work gainfully is part of being human, not the result of sin. So, yan yung sinasabi natin kanina. So, alam natin na ito ay tinawag tayo dito, pero ano yung dapat natin i-clarify dito? So, ano yung opposite ng sloth? Alam natin, diligence. Pero, hindi workaholism. So, kanina, di ba, sabi natin, ang katamaran, pinipili mo, preference mo, lifestyle mo, na ikaw ay umiwas sa trabaho. So, ano ang kabaligtaran nun? Hindi workaholism ang kabaligtaran. Etong workaholism o yung pagiging workaholic, ito ay another sin. So, bakit po? Bakit siya naging another sin?
So, pansinin natin itong bullet under dito sa workaholism. Sabi, one's job is not the definition of his humanity. So, tayo po ay tinawag ng Diyos, nagtatrabaho tayo para mabuhay. Ano ibig sabihin? No? Kaya nga hanap buhay eh. 'Di ba? Tatrabaho ka, kikita ka, susweldo ka, may pambili ka ng mga pangangailangan mo. Basic needs, shelter, food, 'di ba? Hindi ka nabubuhay para magtrabaho. So, nag-gets nyo ba yun? Nagtatrabaho ka para mabuhay ka. Kasi yun ang means ng Panginoon eh. Para i-sustain ka ng Panginoon eh. Yung trabaho na binigay sa'yo. Pero hindi ka nabubuhay para sa trabaho mo o para magtrabaho ka. Kaya sabi rito, beware of being defined by your job. Ano ba yung nagiging yung nagiging ganito ka na, yung nagiging workaholic ka na? Unang-una, sabi rito, when outside office, mind is frequently consumed with work-related thoughts. Ibig sabihin, nasa bahay ka na, puro trabaho pa rin yung iniisip mo. Gusto kang kausapin ng may bahay mo, ng mga anak mo, ayaw mo silang kausapin, busy-busy ka kasi nagbabasa ka pa ng mga emails. Tapos pag nagkukwentuhan, ang nakukwento mo yung problema nyo sa opisina. So yan na yon. Ikaw ay maaaring nagiging workaholic ka na. Ano pa? Your description of yourself is always tied up in your job, title, or company. Ito na yung lagi mong sinasabi pag nagkukwento ka sa mga kaibigan mo. Lagi mo nang binibida yung trabaho mo o kuya yung posisyon mo dun sa trabaho mo. Ano pa? Number 3, how much time do you spend in the office? Eto, hindi ka na umuuwi. Puro overtime ka na lang. 'Di ba? Kahit hindi ka lang mag-overtime, talagang gustong-gusto mo, talagang sinasagad mo yung trabaho kahit hindi naman kailangan. Ano pa? No hobbies outside of work that do not directly involve your work-related skills and abilities. So, dahil nga workaholic ka na, wala ka ng ibang ginagawa outside of work. And then 5, feeling distressful if you could no longer continue in your profession. Ibig sabihin, biglang natanggal ka sa trabaho, biglang nagsara yung kumpanya na pinapasukan mo, biglang nalugi yung negosyo mo kunyari. Masyado ka ng distressful. Kasi nga, ito yung nangyari sa iyo eh. Yung iyong pagkatao, yung humanity mo, dinedefine na ng trabaho mo. At yan ay workaholism po ang tawag dyan. At yan ay isang kasalanan. So ano sabi rito? There is a due place for and a human imperative for regular restfulness. So alam po natin yan na dapat merong rest. Kaya nga ikaw ay pumapasok sa umaga pagdating sa gabi, natatapos ang trabaho mo para meron kang pahinga. Anong sabi sa Mark 2:27? Then he told them the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. So ang gusto po natin puntuhin dito, yung workaholism, kung yan ang sinasabi mo para kontrahin mo yung katamaran, nagkakamali tayo. Ibig sabihin, kasalanan din yan. Pinapakita natin na tayo ay talagang sobra-sobrang pagtatrabaho, akala natin mabuti yon, pero hindi yun. Hindi yun yung antidote o yung pangontra sa katamaran. Hindi workaholism. Kundi ang workaholism, it is another form of sin. So wag nating i-justify na kung tayo ay sobra-sobra magtrabaho, mas nakakahigit tayo dun sa mga tao na hindi nagtatrabaho. Naiintindihan niyo po ba kung ano yung gusto natin puntuhin dito sa bagay na to? Ang gusto natin i-drive dito, hindi ko mo ikaw ay trabaho ng trabaho. Yung pala, ikaw naman ay workaholic na, excuse ka sa kasalanan. Ibig sabihin na mas nakakahigit ka kaysa dun sa mga hindi nagtatrabaho. So, yun po yung ating gustong i-point dito sa bagay na ito. So sabi rito, beware. For Christians, workaholism has a special peril that may undo one's faith. Bakit? Siyempre, obviously, wala ka ng time na mag-Bible reading. Wala ka ng time mag-pray. Pati Sunday, ginagamit mo na. Kasi, workaholic ka na nga di ba? Wala ka ng time sa church. So, ano mangyayari? It will
create special peril that may undo one's faith. Maapektuhan na yung iyong relasyon sa Panginoon dahil sa iyong pagiging workaholic. So nakita niyo po kung paano siya nagiging kasalanan, di ba? Ano pa sabi rito? For Christians, the day of rest has the redemptive meaning of Christ's Lordship. So alam natin, ang Panginoong Kristo sabi sa Mark 2:28, He is the Lord of the Sabbath. So kung tayo ay workaholic, wala na tayong pahinga sa trabaho, nagkakasala tayo. Yun yung gusto nating i-drive dito. At yung pagkakasala na yun, kung tayo magpapatuloy doon, maapektuhan yung ating pananampalataya sa Panginoon. Ano pa? Workaholism betrays sinful priorities and ungodly orientation, spiritual peril. Again, anong ibig sabihin yan? Betray sinful priorities. Yun nga, akala mo, okay yan. Akala mo, nagbibigay ka ng kaluguran sa Panginoon dahil sa sobra mong pagtatrabaho. Pero, ang totoo, binibetray ka niyan. Ibig sabihin, nililin lang ka niyan. Kaya sabi rito, betray sinful priorities. Ang totoo, nagkakasala ka na dyan. Akala mo, hindi ka nagkakasala sa sobrang pagtatrabaho. Pero ang totoo, nagkakasala ka kasi napapabayaan mo yung mga bagay na mas mahalaga. Sabi rito, ungodly orientation. Ibig sabihin, ba't ka nagiging ungodly? Kasi, nawawala na yung focus mo sa sobrang mong pagtatrabaho. Di ba? At ang ending nun, ito ay spiritual peril. Ibig sabihin, yung iyong kalagayan sa spiritual, ito ay nasa delikadong kalagayan. Dito mapupunta yon, dito hahantong yon. So, naiintindihan po ba natin yung dangers o yung sin ng pagiging workaholic, no? Akala natin okay ito, no? Ginagamit pa nating excuse to. Hindi, nagtatrabaho naman ako Lahat na nga ginagawa ko para sa trabaho Pero ito pala ay mali. Ito pala ay kasalanan. So sabi rito, this present generation has made workaholism a virtue and normality. 24/7, di ba? Siyempre, kapag tayo ay pagka nasa mundo, yan ang takbo, di ba? Trabaho, 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 di ba? Common na yan, virtue yan. Oh, masipag yan si Brother Mark. Wala akong masabi dyan. May trabaho sa umaga, pagdating ng gabi, kahayod pa rin yan, trabaho pa rin yan, di ba? So sa mundo, okay lang yan, pinupuri ka pa dyan, di ba? Pero sa atin, dapat nating malaman na yung pagiging workaholic, hindi yan ang kalooban ng Diyos sa iyo. Dapat ikaw ay nagpapahinga. Dapat ikaw ay alam mo kung hanggang saan yung limit at alam mo, ikaw ay mayroong pananampalataya na ang Diyos ang nagpo-provide ng lahat, na kung ito lang ang ibinigay ng Diyos sa iyo na trabaho, hindi ka pagkukulangin ng Diyos sa pangangailangan mo. Iba kasi yung need Di ba yung need, pangailangan, iba yung wants. Yung wants gusto mo Di ba? So, yung needs lagi. Kaya nga, my God shall supply all our needs. Hindi sinabi, my God shall supply all our wants. I want a brand new house. I want a brand new car. Hindi yun, di ba? Pero, salamat sa Panginoon kung pinagkalooban tayo nun. Pero, alam natin kung ano yung binigay ng Diyos sa ating trabaho, kung saan niya tayo tinawag, hindi natin kailangan magpaka-workaholic doon para mabuhay tayo. Kasi ang Panginoon na magsusustain sa atin dahil tinawag niya tayo sa trabaho na yon. So, ano yung mga forms ng katamaran? So, sabi rito, sloth can attack anybody at certain moments of temptation. Yung sa Psalm 88:4, ito kasi, ito yung salmista na dumadaan siya doon sa tinatawag na darkness of the soul. Ibig sabihin, ito yung nanlalamig siya. Yung nagbabackslide na siya. So, alam natin, pag nandun tayo sa status na yon, na yung ating spiritual ay nagde-decline dahil tayo ay nagpapabaya sa mga spiritual graces, mga means of grace, o kaya meron tayong sin na hindi tayo nagre-repent, dito umaatake itong kasalanan na to. No? Sumasama to sa mga bagay na yun pag tayo ay mahina.
So anong una natin makikita na forms ng sloth o ng katamaran? O, siyempre, basic po, laziness. Ano yan? Personality, character in bondage to being idle. Hostility to labor. So this is a character instilled in childhood. So bakit sinabi ni Pastor Noel to? Kasi kung paano mo tinetrain yung iyong mga anak, may effect yon. Ano to? Overprotective parents, di ba? Ayaw mo silang utusan, ayaw mo silang turuan. Ikaw yung ini-spoiled mo. Gusto mo, ikaw na lang yung gumagawa, di mo tinuturo sa kanila. So, ano mangyayari sa bata paglaki niya? So, magiging tamad siya. Anong sabi sa Proverbs 29:15? A rod of correction imparts wisdom, but a youth left to himself is a disgrace to his mother. Di ba? Iiyak yung magulang kasi nakita yung anak, ba't naging ganun yung anak? Magtataka, ba't kaya yung anak ko naging ganito ang naging kapalaran? Kasi hindi na-train ang anak. Bata pa lang, hindi tinuruan na magtrabaho, naging tamad yung anak. So ano pa makikita natin dito? Even when the work is waiting to be done, it is left undone. So ito naman, sinabi naman dito sa Proverbs 26:13-16 kung ano yung, paano ang isang tao, yung katamaran ng isang tao, paano niya napapakita. So sabi rito, the slacker says, there's a lion in the road, a lion in the public square. Sabi rito sa verse 16 ng Proverbs, verse 13 ng Proverbs 26. Ibig sabihin, umiiwas siya sa trabaho. Ang hirap naman kasi nung pinapagawa mo sa akin eh. Pwede bang iba na lang yung gumawa niyan? So yun yung ano to yung sabi rito, there's a lion in the road. Ito ay figurative language. Ito ay ginamit na lengguwahe upang ipakita kung paano ang isang tamad na tao o yung lazy na tao umiiwas siya dun sa trabaho. Sabi niya, naku, hindi pwede kasi ganito marami kang excuse. Di ba? Ano yung ba yung mga nag-opisina rito? May mga ka-opisina kayo, maraming excuses, di ba? O kumusta na yung yung pinapagawa ko sa'yo? Boss, kasi ang dami mong binigay sa akin boss, kasi dami mong request Boss, kasi hindi ko naiintindihan So, eto yon. So, kapag mahilig tayo gumawa ng excuse na hindi naman talaga excuse, ginagawa lang natin, pumapasok tayo dito, laziness. Ano pa? A door turns on its hinges and a slacker on his bed. Ano yung slacker? Ito yung taong tamad. Sabi, yung pinto daw, di ba pinto, may bisagra. Bisagra ba tawag doon sa Tagalog? So, ang bisagra, di ba? Hindi naman natatanggal yung bisagra Kasi pagkatanggal ng bisagra, pabagsak ang pinto, di ba? So, ang bisagra, nakapix, gumaganong-ganon lang yung pinto, di ba? Nag-turn lang doon sa hinge o sa bisagra. Ang tamad, doon sa kama niya, ganon din. Parang nakapako na siya doon sa kama niya, gumugulong-gulong lang siyang ganon sa kama niya, di ba? Ayokong pumasok ngayon, mabigat ng katawang ko Boss, ano muna ako Leave muna ako ngayon kasi medyo bigat yung ulo ko Pero pag niligo mo na yan, tanggal na yan, di ba? Pero dahil lazy ka, nagkakaroon ka ng ganitong kasalanan, ganun na nangyari sa'yo, para kang pinto na nakafix ka, ikaw naman, sa kama ka nakafix, pag gulong-gulong ka lang, hindi ka umaalis sa kama mo. Verse 15, ano sabi? The slacker buries his hand in the bowl, he is too weary to bring it to his mouth. Grabe. Di ba? Tinatamad ka na, pagkain na lang, hindi mo pa maisubo, di ba? Parang, ito, pipindutin mo na lang, ayaw mo pa. O ito, ipapasa mo na lang, ayaw mo pang gawin. Di ba? Ano pa sabi rito? Ito yung matindi na epekto ng pagiging tamad sa isang tao. Verse 16, in his own eyes, a slacker is wiser than 7 who can answer sensibly. Ibig sabihin, hindi niya talaga nakikita yung sarili niya. Natamad siya, gina-justify niya. Sabi niya, wiser than 7 in his own eyes, he is wiser than 7 who can answer sensibly. So, grabe to. Grabe yung naging epekto sa kanya nung katamaran. Parang gina-justify pa niya. Hindi, meron namang ibang gagawa niyan Lagi na lang ba ako gagawa niyan? Iba naman. Di ba?
So yan yung mga usually naririnig natin mga reason. So ano nakita natin dito? Ito yung characteristics ng mga lazy people o yung mga taong tamad. Lame excuses, puro excuses, ayaw kumilos, mabagal kumilos, at na-deceive na sila ng sarili nilang katamaran. So yan yung mga characteristics ng isang taong tamad. Ayaw kumilos, mabagal kumilos. Di ba? Ano pa makikita natin dito? Point. Parents must develop in their children an appreciation for work. So again, malaki po yung responsibility sa atin bilang mga magulang, no? Kung paano natin tinetrain o ginugroom yung ating mga anak. Yung mga bagay na yan, kung hindi po natin sila tuturuan ng salita ng Diyos at hindi natin sila didisiplinahin sa bahay, ganyan po yung mangyayari sa kanila. Magiging lazy po yung ating mga anak. So, ano pa po yung sunod na makikita natin na form? Busybodies. Ito, napaka-common ito ngayon. Kaya nga nauso yung term na marites, di ba? Tsaka yung tolits. So, sabi rito, people who are more mindful of what does not concern them. So, yun yung busybodies. Ibig sabihin, mahilig kang mangialam. Kung nasa opisina ka, tinitingnan mo yung gawa ng mas dinadaldal mo parati yung katabi mo. Ito yun eh. It is possible to cover this form of sloth with external occupation. Nagmumukha kang busy kasi panay ang tayo mo sa pwesto mo, punta-punta ka doon sa mga kaopisina mong iba. Yung palang ginagawa mo, nakikipagkwentuhan ka lang. O nagmumukha kang busy, di ba? Ano sabi sa 2 Thessalonians 3:11? For we hear that some among you are walking in an unruly manner, doing no work at all, but acting like busybodies. Ito nagpapanggap ka lang, kunyari busy ka, pero ang totoo, nakikipagkwentuhan ka lang. So, ito po, ang dami na ito sa opisina namin. Isa po ito sa mga bilang manager, sa mga challenges na na-experience ko daily do sa mga tao na hinawakan ko. Kasi, ang tao po kasi, pagpatak ng 9:30 o alas 9:15, break time yan. So magkukumpulan yan, magkakape yan. Pagdating ng wala pang alas 12, makikita mo nag-aalisan na, kumakain na yan. Pagdating ng alas 2 o mag-aalas 3, 2:30, break time na naman, kumpulan na naman. So imagine niyo, baka more than 1 hour o yung na talagang yung oras sila, ginamit lang nila sa pagkukwentuhan. Tapos, pag chinek nyo siya o sila, kung natapos na yung pinapagawa, so, hindi natapos kasi nga, nagkwentuhan eh. Diba? So, ano pa sinabi rito? Being a busybody is connected to other sins. Ayan. Kapag gaganyan yung ginagawa natin, nagkakasala na tayo dyan. Diba? Gossip. Ano yung gossip? Naaral natin yung gossip. Ang gossip, ito ay isang bagay, kahit ito ay totoo, pero kung ito ay makakasakit sa kapwa mo o sa isang tao, at sinabi mo to, pinagkalat mo to, yun yung gossip. So, hindi ibig sabihin ang gossip, yung yung imbento lang. Kahit ito ay totoong bagay, pero alam mo, makakasakit to, pinagsabi mo, na hindi mo naman dapat ipagsabi, o parang, in example ni Deacon Leo yun eh. Di ba? Tingin mo ba makakatulong yun pag nakita mo yung kakilala mo na kasama mo kunyari sa church o kasama mo sa trabaho, may iba siyang kasama na hindi niya asawa, pumasok sa ganitong lugar. O, kasabihin mo ba kagad sa asawa niya, susumbong mo ba? Pero hindi mo pa naman nakakausap yung tao na yon, na misinterpret mo. Minarites mo na kagad sa mga kakilala, huy, nakita ko si ganito, ganyan. So, yun yung gossiping. Na pag tayo, itong ginagawa, imbis na magtrabaho tayo quietly with our hands, di ba? Sabi ni Paul, work quietly with our hands, nagkakasala na tayo ng gossiping. Ano sabi sa 1 Timothy 5:13? At the same time, they also learn to be idle, going from house to house. So, ito yung mga hindi nagtatrabaho, nagbabahay-bahay. They are not only idle, but are also gossips and busybodies, saying things they should not say. So, anong point?
Being mindful of what really is our business is a Christian virtue. So tayo po bilang mga Kristiyano, dapat hindi po tayo nakikitaan nito. Dapat po tayo sa trabaho natin, tayo po ay tahimik, hindi po tayo yung sobrang daldal. Hindi naman po ibig sabihin hindi tayo magsasalita. Pero, dapat hindi nakikita sa atin to, itong pagiging busybodies bilang Kristiyano. Yun yung point natin dito. Ano pa? Forms of sloth. Overresting. So, kanina nakita natin laziness. Yun naman, pangalawa, busybodies o yung nakikipagkwentuhan o chismisan. Ngayon naman, ito, overresting. Lack of focus on work because of too much rest or sleep. So, ito naman, yung talagang napakabigat ng katawan mo. Gusto mo naman lagi, nagpapahinga ka. Diba? So, sabi, there is a due proportion of work or rest with more work than rest. So, alam natin yan. Diba? Talaga namang more work than rest eh, di ba? Monday to Friday or Monday to Saturday, kung ang pasok nyo sa kumpanya nyo hanggang Sabado, talagang maghahanap buhay ka niyan kung saan man bukas yung katinawag. Di ba? Anong pahinga natin? Kung hanggang Friday lang tayo, pahinga natin Sabado at saka ito, yung ating Lord's Day. Kung may pasok tayo na Sabado, pahinga natin Sunday lang. So, ganun yung model na ginawa ng Panginoon Sabi rito, you are to labor 6 days. Sabi rito sa Exodus 20 verse 8 to 10, remember the Sabbath day to keep it. Verse 9, you are to labor, magtatrabaho ka for 6 days and do all your work, but the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. You must not do any work, you, your son or daughter, your male or female servant, your livestock, or resident alien who is within your city gates. So, obvious po na tayo, kung tinawag tayo ng Panginoon sa isang bukasyon na hanap buhay, mas marami yung araw na nagtatrabaho tayo kaysa yung araw na nagpapahinga tayo. So, hindi dapat tayo overresting o oversleeping, di ba? Ano ba? This lifestyle often leads to deprivation of successes endeavor. So, syempre, alam natin, kapag ikaw ay mabigat ang katawan mo, hindi ka magiging successful sa mga endeavors mo. Makikita mo, yung isang tao na talagang masipag siya, talagang pinag-iigi niya, maaga pa lang, gising na siya, no? Talagang inaayos siya na yung trabaho niya o yung negosyo niya. Talagang kita mo yung kasipagan niya. O nakita mo naman kung ano yung epekto nun, yung success sa kanya. Talagang pinaghirapan niya yon, yung kanyang success, kung ano mang sa trabaho man o sa negosyo man. Kaysa doon sa mga tao na patulog-tulog lang, di ba? Alam natin yan. O bakit ganito? Ba't kaya hindi siya umaasenso? Kasi patulog-tulog lang pala. Di ba? Kunyari, naalala ko kunyari may tindahan. Imbis na magbukas ang maaga, ayaw magbukas ang maaga kasi ayaw gumising na maaga may mga tindahan din doon sa paligid niya. So wala na siyang customer kasi nauna na yung mga bumili yung customer, mga tao, doon sa mga bukas na. Kasi mas gusto niyang humilata pa ng mas matagal kaysa magbukas siya ng tindahan. So, ano nangyari? Hindi siya umaasenso ngayon. Hanggang sa nalugi na siya, nagsara na siya. Pero yung mga tindahan na talagang kita mo yung kasipagan, maaga pa lang bukas na. Uy, nakikita natin, umaasenso yung mga tao na yun. Kaya sabi rito yung ganitong lifestyle, yung pagiging overresting o yung mabigat ang katawan, gusto mo yung laging pahinga, it deprives you of success. Diba? Ano sabi sa Proverbs 6:11 verse 10 to 11? A little sleep, a little slumber, a little folding of the arm to rest, and your poverty will come like a robber, your need like a bandit. So, totoo po yan. Wag na po nating subukan yan kasi talagang mangyayari pag tayo ay nagtamad-tamad, maghihirap po talaga tayo. Ano pa? Point. Rest is more satisfying when it is earned by serious labor. Ecclesiastes 5:12. Sabi, the sleep of the worker is sweet, whether he eats little or much, but the abundance of the rich permits him no sleep. So, ano ibig sabihin nito? Di ba napakasarap magbakasyon? Kapag ka ikaw nakatapos ka ng trabaho mo. Di ba yung nakikita natin, nakasabihan, this deserves a, ano yun? Ano yung nakikita natin na minsan mga pinopost sa social media?
Well-deserved. O, di ba? Well-deserved. Totoo naman eh. Kapag ka ikaw ay nagawa mo tong bagay na to, naging successful ka sa trabaho mo, o, you deserve a break. Di ba? Minsan, bibigyan ka, nakita ka ng boss mo sa office. Okay ka. So, i-reward ka ngayon. O, sige, nagpaalam ka ngayon, boss, pwede ba akong mag-leave muna? Kasi, birthday kasi nung anak ko eh. Nag-aya siya, mag-out of town kami. Dahil ikaw talagang pinag-iigi mo yung trabaho mo. O sige, go. You deserve this, sabihin sa'yo, deserve mo yan kasi okay yung trabaho mo eh. O kung ikaw naman, may business ka, di ba? Naging successful ka sa business mo, i-reward mo rin naman yung sarili mo. Yan ay tama. At yung bagay na yan, mas satisfying yan, mas masarap sa pakiramdam yan kung yan ay pinagpagura natin o pinagtrabahuhan natin ng tama, di ba? Kaysa yung lagi na lang tayong pahinga. Walang mangyayari talaga sa atin pag lagi tayong nagpapahinga. So, ano yung opposite of sloth? So, nakita natin, sabi natin kanina, ang opposite o yung pangontra ng katamaran, hindi yung pagiging workaholic. Ano yung opposite? Diligence. Diligence in honest labor, whatever the imperfections of work. Sabihin, gano'n man kahirap, gano'n man mga challenges na naranasan mo sa trabaho mo, pinagbubuti mo pa rin, pinag-iigi mo pa rin. So, yun yung pangontra sa katamaran, diligence. No? Wala kang excuse, hindi ka tinatamad, no? Ikaw ay diligent dun sa iyong trabaho. Sabi rito, we cannot refuse to work on account of harsh realities in the workplace. O kunyari, umuulan. Di ba? Ayaw mo nang pumasok kasi umuulan. May payong naman. Pwede ka naman mag-grab o kung ano man. Pero dahil ayaw mo mabasa, pero yung iba, bibili ng kabote, may dalang payong, may dalang bota. Bakit may mga taong ganun? Kasi gusto nila magtrabaho eh. Diligent sila sa trabaho nila eh. Ano pa? Such realities may include stressful work or harshness of people. May katrabaho ka, sobrang toxic. Di ba? Sabi nila, term nila, toxic, di ba? O kaya, boss mo, toxic, di ba? Ayaw mo na ngayon magtrabaho. Pero, kung ikaw ay diligent, alam mo na yun ay ginagamit ng Panginoon para lalo kanyang patibayin yung faith mo. I-confirm niya yung faith mo na talagang totoo yung faith mo dahil in the midst of trials o persecutions o itong mga harshness ng mga tao na nasa paligid mo, ikaw ay nagiging tapat o diligent ka sa iyong hanap buhay na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Sabi nga rito sa 1 Peter 2:89, parang exhortation to ni Peter sa mga kinakausap niya sa kanyang sulat. Sabi rito, household slaves, submit to your masters with all reverence, not only to the good and gentle ones, but also to the cruel. So, wag na po tayo magtaka kung ang boss natin hindi good na boss. Kasi sinabi na sa Bible kahit ano pa yan, masama man yung boss mo na yan, dahil boss mo yan, kailangan mag-submit ka, magbigay ka ng reverence. Hindi nga lang submit sabi rito submit with all reverence. Ibig sabihin, hindi ka lang basta sumusunod kasi di ba pwedeng sumusunod ka lang pero ano ba yon? Sige na nga. Pakitang tao, ginagawa mo pero totoo, galit na galit ka. Bira to, kung di lang talaga kita boss, di ko gagawin to. Kung di lang ikaw yung nagpapasahod sa akin, di ko talaga, nagsasabit ka nga, pero wala kang reverence. Hindi mo ginagalang yung mga nangunguna sa'yo. Ano lang sinabi rito? For it brings favor if because as a consciousness of God, someone endures grief from suffering unjustly. So, yun nga. So, dapat magalak ka kapag ikaw ay nakakaranas ng mga persecution sa iyong trabaho kasi sinusubok ka ng Panginoon yung pananampalataya mo. Ano pa? We ultimately give account to God of how we discharge our work. So, ito yung dapat po nating makita sa trabaho na ang laging nakatingin sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Di ba? Ang pinaka-boss talaga natin, walang iba kundi ang Panginoon. Di ba? Kaya ano sabi sa Ephesians 6:5? Slaves, obey your human masters with fear and trembling in the sincerity of your heart as you would Christ. Don't work only while being watched
as people pleasers. Yun yung sinasabi ni Tatay Nemi kanina, pakitang tao lang. But as slaves of Christ, doing God's will from your heart, serve with a good attitude. Serve with a good attitude as to the Lord and not to people. Knowing that whatever good each one does, slave or free, he will receive this back from the Lord. Ang Lord ang magbabalik sa iyo niyan. Ang Lord ang po-prosper sa iyo o magre-reward sa iyo ng iyong hard work. And the masters treat your slaves. Ito naman, doon sa mga amo na may mga tao na hinahawakan, ano raw sabi? Treat your slaves the same way without threatening them, because you know that both their master and yours is in heaven, and there is no favoritism with him. So, siyempre sa trabaho, ikaw ay boss, ikaw ay owner, ikaw yung may-ari ng kumpanya, so meron kang mga nagtatrabaho sa'yo, pero itrato mo sila ng tama. 'Di ba? Kasi alam mo na kung sila ay mananampalataya din, nakagaya mo, sila ay binili din ng dugo ng Panginoon Kristo. Equal kayo sa paningin ng Diyos. At alam natin, lahat tayo, pagdating ng Panginoon Kristo, haharap tayo sa ating Diyos upang magsulit tayo. 'Di ba? So, kailangan natin silang i-treat with respect din. Kung paano sila mag-treat sa atin bilang boss, meron silang boss, tayo yung boss nila. So dapat tayo may respeto din doon sa mga under natin, di ba? So ano yung challenge sa atin dito sa ating lesson? So sabi, do not cover slot in work with occupation in ministry or vice versa. So ano ibig sabihin nito? Do not cover slot. Ibig sabihin, wag mong pagtakpan yung katamaran mo na ang ginagamit mo ay yung ministry mo dito sa church o kung ano man. Yung iyong pagiging Kristiyano, di ba? Or vice versa. So bilang Kristiyano, hindi tayo dapat yung mga tao na-identify na mga tamad. Wag nating gawing excuse ito. Yung pagiging Kristiyano natin o yung occupation natin sa ministry. 'Di ba? O kunyari, ano ba magandang example nito? Wala kasi tayong mga midweek no? Usually kasi meron tayo yung mga ibang churches may midweek service. So syempre, kahit hindi pa tapos yung trabaho, dahil a-attend ng midweek, haalis na kagad. Bakit hindi na lang ikaw, agahan mo yung pasok mo, alam mong may midweek ka ng Wednesday, o kunyari, sa CRBC, sa GMA, merong Friday class na every Friday evening. Parang 7 yata umpisa nun. Siyempre, malayo yung pinapasukan mong trabaho. Aalis ka kagad ng maaga, hindi pa tapos yung trabaho kasi gusto mong umattend doon. So, dapat, hindi ganon. Dapat, mag-adjust ka. So, kung ikaw ay may pasok sa GMA ng Friday, gusto mo umattend ng evening class, pumasok ka ng maaga, di ba? Para hindi naapektuhan yung iyong work. Kasi magmamanifest sa'yo yun eh. Tapos ginagawa mo siya, hindi, para naman kay Lord itong ginagawa ko eh. So, okay lang yun kahit na medyo hindi ko nagagampanan yung trabaho ko. So, yun yung challenge sa atin. Dapat bilang mga Kristiyano, hindi tayo ma-identify bilang mga hindi nagtatrabaho o ayaw magtrabaho bilang mga slot. Na ang excuse natin, tayo ay busy sa ministry ng kingdom. O, di ba? So, yun lamang po yung ating lesson for today. So, meron po bang question o gusto magbigay ng insight? Sige po. Papasok po kasi yun dito eh. 'Di ba sabi natin dito kanina, yung slot ito, yung unang bullet by choice. So, siyempre sa doktor, kunyari, nasa ER ka, ER doctor ka.
'Di ba? Yung karelyebo mo, kunyari, hindi siya available for some reason. So, walang papalit. So, hindi ka ngayon maka-out kasi kailangan eh. So, hindi mo choice yun. Wala kang choice eh kasi yung karelyebo mo na doktor, hindi pumasok. Nagkasakit din, parang ganon. O kaya, sobrang dami ng pasyente. Hindi siya workaholism. Kasi hindi mo siya voluntary choice na gawin ng gawin, na gustuin ng gustuin. So dito kunyari, sa mga kababaihan, gusto kong mag-share sa dito. Kunyari, wala magbabantay sa bahay. So ano ba yon? Enforced idleness ba yon? By choice ba yon? Sa mga nanay. Sige po. O yun. Di ba? So ito po actually ito yung nabasa ko May nabasa ako isang article, hindi naman ito Christian article, pero sabi doon, alam nyo ba, kayong mga lalaki o mga asawang lalaki o mga padre de pamilya, kung ang asawa nyo daw nasa bahay lang, dapat sinisweldoan nyo yung asawa nyo kasi grabe yung ginagawa nilang labor sa bahay. So, sa akin, personally, kung ikaw ay housewife, hindi ito enforced idleness. Ikaw ay may trabaho bilang housewife na dapat sinisweldoan ka ng asawa mo. Kaya ako, yung sweldo ko lagi nasa asawa ko yan. Sige po. Alam niyo po, nakakalungkot po, ang panahon natin ngayon, may tinatawag tayo mga women empowerment. Sa opisina po namin, lagana po yan, yung mga women empowering ng women. Pero yung pong pagiging housewife, ito po ay napakataas na calling o na bokasyon na ibinigay ng Diyos sa atin. Huwag po kayong malungkot kung kayo ay housewife lang, wala kayong trabaho kumpara sa mga ibang babae na mga professional, mga mataas ang mga katungkulan sa kumpanya o kung ano man. Hindi po yun dapat ikalungkot ninyo sapagkat kung kayo ay tinawag ng ating Diyos para mangasiwa sa inyong bahay bilang full-time housewife, ito po ay marangal na trabaho na tinawag tayo ng Diyos diyan. So, hindi naman po natin sinasabi na mga babae dapat sa bahay na lang, di ba? So, pero kung yan po ay chinoice, ninyong mag-asawa, hindi po yan voluntary idleness. Kung yan po ay pinag-usapan nyo, mami, kaya naman natin So, okay lang ba sa bahay ka na lang? So, hindi po yan voluntary idleness. Huwag po tayong magkamali dyan na kung ang babae nasa bahay lang, hindi na siya nagtatrabaho. So, tama po yung sinabi ni Tita Levy. Kuya Mark. Likewise, teach the older women to be reverent in the way they live, not to be standardized or addicted to too much, but to teach what is good. So what is that good? No? To urge the younger women to love their husbands and children, to be self-controlled and pure, to be busy at home, or to be takers of home, to be kind, to be subject to their husbands, so that no one will malign the word of God. Kaya sabi niyo ba, societal construct natin, talaga pinopromote yung feminism. Yes. Sexual revolution that takes away the biblical mandate na talagang magkaroon ng homemaker sa bahay kasi ini-equate nila yung success kapag nasa amin sila. Kaya yung feminism. Pero kung babalik po tayo sa Bible, tama po yung sinabi nyo na napaka-noble po ng ang babae, ang asawa natin babae, ay home
Opo. So wag po tayong magkamali, no? Hindi po tayo dito nagsasabi na ang mga babae hindi na dapat magtrabaho. Hindi po 'yun ang ibig sabihin natin dito. Ang sinasabi natin dito, yung pong movement ngayon ng mundo na yung feminism movement na in-empower ng babae, ito po ay hindi po biblical. Alam niyo po sa opisina namin, meron kaming in-invite na isang speaker na siya ay isa sa mga successful na babae na masasabi ng mundong ito. At ito yung huling sinabi niya sa mga babae na nandun. Nandun din kami kasi kailangan daw may OGC na lalaki para siguro asarin yung mga lalaki. Pero anyway, so sabi nung babae na to, Do you want to know my secret? Sabi niya ganun. Do you want to know my secret? All the ladies here who want to be successful, do you want to know my secret? Ito ang secret niya. Ang secret niya, humanap siya ng kapalit niya na magiging nanay para sa pamilya niya, na mag-i-stay sa bahay niya. So, ibig sabihin nun, in short, naghanap siya ng isang yaya o kasambahay na reliable, na kayang gampanan yung role niya dahil aalis siya dun eh. Kailangan niyang magtrabaho eh. Kasi nagtatravel siya sa iba't ibang bansa, marami siyang ina-attenda ng mga conferences, mga conventions. So may mga anak siya, parang 3 yata yung anak niya. So yung yaya niya, talagang naging nanay para dun sa 3 anak niya. Nagbibiro nga yung isa eh. Baka mamaya naging asawa na rin yung yaya. Pero anyway, so nakakalungkot po, no, kasi ang mundong ito, nag-go-glory sila sa ganun. Nag-go-glory sila na kailangan ng babae. Marating mo to, ganitong kataas, ganyan. 'Di ba? Pero hindi po 'yun ang kalooban ng Panginoon sa kanyang mga salita eh. Actually, yung sinabi nga dito, ito hindi po ayaw ko maging dogmatic dito eh. Kasi siyempre meron tayong mga kapatid na nagtatrabaho ng mga babae. Pero ang sinabi talaga dito, workers at home. Ako, ang take ko po dito personally, okay na magtrabaho ka. Ikaw ay asawang babae, tumutulong ka sa hanap buhay ng pamilya mo. Pero kailangan ng priority mo yung bahay. Pag napapabayaan mo ang bahay mo dahil sa trabaho mo, tingin ko, nagkakasala ka na doon. Yun yung nagkakaproblema ka na. So, hindi po tayo nagiging dogmatic. Mga babae wag na kayo magtrabaho. Dapat sa bahay lang kayo. Hindi po. Pero ang pinopoint out natin rito, dahil sinabi rito, workers at home, kailangan ang priority mo sa bahay. Di ba? So, yun lang po. Okay na ba yung ating lunch? Okay na? Sige, last na lang. Sige po. Meron ako, hindi ko nasasabihin kung sino manong ako. Meron ako manong ako, kakain sa work. Yung work niya, is taking care of her husband. So, matapat nilang tinatanggap ang kanilang work. Hindi dala-dala yung trabaho from office or from life. Matapat nila ay Opo. Kaya ito, last na rin to bago po tayo mag-pray. Kaya po tayong mga lalaki, matindi yung ibinigay sa ating responsibility ng Panginoon bilang head of the family, na hindi lamang i-lead yung family natin, kundi tayo talaga, gaya ni Kristo na namatay para sa kanyang iglesia, willing tayong ibigay yung buhay natin para sa asawa natin, para sa pamilya natin. Kaya tayo, talagang kailangan natin maghanap buhay talaga ng matindi. So, siyempre, pag tayo ay naghahanap buhay ng matindi, may mga times na wala tayo sa bahay. 'Di ba? Kasi may mga times na kailangan natin mag-overtime bilang mga lalaki dahil siyempre meron tayong hanap buhay eh. Meron tayong mga commitment. So kung ang asawa natin babae, hindi nila naiintindihan yon, siya ganun din ginagawa niya, wala nang naiiwan sa bahay. Kasi siya ganun din. Kung ano yung ginagawa ng asawa niya lalaki, though hindi ko naman sinasabi na dapat yung lalaki wag mag-borderline sa workaholic kasi nakita natin yung workaholism is sin.
Pero syempre, definitely, yung lalaki, talagang mas makikita mo na mas kumakayod yung lalaki. Yung babae, dahil siya, kung siya man ay tinawag din na may vocation siya, may trabaho siya, kumakayod siya, pero hindi ganun katindi yung kanyang engagement. I mean, hindi naman sinasabi natin na siya ay nagbo-borderline na sa pagiging lazy o irresponsible sa trabaho. Pero, may mga priority siya na mas inuuna niya yung bahay. So, ano ibig sabihin no? Kunyari, may papagawa sa kanya yung boss. Kailangan marunong siya mag-explain. Sir, kasi ganito. Yung anak ko kasi may lagnat, may ganyan. So, alam natin sa industry o sa corporate, hindi natin basta pwedeng bawalan yon. Dahil siyempre may lagnat nga naman yung anak, uuwi yung nanay, kaalagaan yung mga anak. So nakita niyo po yon, kaya talagang hindi siya magiging magiging equal. Hindi ibig sabihin na mas inferior yung babae. IQ, capability, lahat pantay po tayo. May mga babae na magagaling sa math, magagaling sa sciences, same ng level na sa lalaki. Minsan nga, yung asawa ko po, mas magaling sa akin yan pagdating sa bahay, yung mga nagsusukat-sukat ng ganon. Mas magaling po yung asawa ko dyan. Kasi ako, pag naglalagay ako ng frame, laging tabingi. Siya, meron siya mga technique na iniiskwala niyang ganon, may ganon. So, nakita niyo po yun, So, pero ang sinasabi na salita ng Diyos, kung ikaw ay lalaki, ikaw talaga ang bubuhay sa pamilya mo. Kung ikaw ay babae, ang priority mo ay yung bahay, yung kapakanan ng iyong mga anak at saka yung iyong asawa. So, hindi po ako nagsabi niyan. Yan po ay nasa Bible po yan. So, lahat po tayo, equal po tayo sa paningin ng Diyos, babae at lalaki. So, yun lamang po. Sige po, Pastor. Nandili ko kasi galing ko sa ospital. Ito example lang. Doon sa Sumandi, doktora siya. Doktor siya naman. Akin ang income niya dahil diniikot niya yung lahat ng dialysis. Pero yung tatlong anak niya, maliliit pa na parang nag-winters na lang doon sa kasama sa bahay. Pero nakita niya sa kanyang pag-observe at ang kasama naman niliwanag sa kusina. So magandang trabaho nila. Kaya lang, nagsatag sila sa mga bata kasi inigas nila sa patulong. Nag-decide ng babae na magandang trabaho. Nag-full-time office. Nag-usap sila ng isa. So yun lang gusto ko niya. Kasi nasaan magkakamal tayo ng pera pero napapabayanan ng mga anak. At saka po, ito last to talaga, promise. Bago po tayo mag-pray. Saka po yung faith natin, doon natin masusubok. Kung tayo ay talagang may pananampalataya na ang Panginoon ay sovereign, overall, sa lahat ng aspeto, especially pagdating sa ating ikabubuhay, at alam natin yun, magsasubmit tayo. Sabi ni Pastor Joey kanina parang Pastor, in term nyo, given na yun Ano ba yun? Given na yun di ba? So, ito yung mandato ng salita ng Diyos. Yun, persuaded ka na. So, hindi tayo dapat yung parang nag-aalinlangan ako. Sayang tong trabaho to sayang tong kinikita ko rito Pero alam natin, kung tayo ay talagang may pananampalataya sa Panginoon, ang Panginoon na magsusustain sa atin. So, ito hindi ko po sinasabi dahil ang nanay ko po, full-time housewife po ang nanay ko Pero, again, wag pong ma-open yung mga nagtatrabaho na babae sa akin wala po akong gusto rito Ang sa akin lang po, kung kayo ay nanay, unahin po natin yung bahay. At kung kayo ay tatay, talagang siguraduhin natin na tayo yung nagpo-provide talagang kumakayod tayo para buhayin natin yung ating pamilya. So yun lamang po at tayo po ay mag-close na po sa prayer. Muli ang manaming Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat. Muli po kami nagpapasalamat sa iyo sa inyong mga salita na amin napagbulay-bulayan tungkol sa bagay, sa
pagtatrabaho na nakita namin, Panginoon, kami bilang naririto pa sa mundong ito, na patuloy na nakikipaglaban sa kasalanan, sa inyong biyaya at sa inyong lakas, Panginoon, ay nakita namin ang iba't ibang uri ng kasalanan na involved sa pagtatrabaho. Kaya tulungan niyo kami, Panginoon, na mga bagay na ito magamit namin, Panginoon, para i-mortify namin sa inyong biyaya, sa inyong lakas, yung mga kasalanan na yon na kami ay nagiging tamad sa pagtatrabaho at marami kami nagiging excuse. At nawa, bigyan nyo rin po kami ng wisdom kung paano namin ibabalance, Panginoon, yung mga oras namin, yung resources namin sa trabaho at gayon din sa aming spiritual na buhay sa paglilingkod namin sa inyo. Salamat po, Panginoon, na patuloy po namin kayong pinupuri at pinapasalamatan. Dinadalangin din po namin yung aming pagsasalusaluhan na lunch. Kayo po ang mag-bless ng mga pagkain na ito. Salamat din po sa mga kapatid namin na ginagamit ninyo, yung mga nagpe-prepare ng pagkain, nagluluto, mga namamalengke. Salamat po sa kanilang buhay. Pagpalain niyo po ang kanilang buhay, Panginoon. Purihin kayo, Ma. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.